Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 11 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Matapos bigla ang ipahayag ng Dokaibi ang parehong food penalty at survival penalty bago tuluyang mawala. Nagkagulo at nagpanik ang buong istasyon nang biglang maglaho ang lahat ng pagkain. Ipinakita ni Kim Dokja na inaasahan na niya ang ganitong pangyayari dahil alam niyang ang mga Dokaibi ay tatargetin ang pinakaimportanteng pangangailangan ng tao upang lumikha ng kaguluhan. Habang kumakalat ang takot sa parehong marginalized at mainstream na grupo, mabilis namang kumilos si Cheon In-ho upang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng mahigpit na patakaran. Tanging ang mga voluntaryong maging scout lamang ang makakatanggap ng pagkain. Dahil wala nang ibang pagpipilian, napilitan ang karamihan na sumunod, na lalo pang nagpalakas sa kanyang kapangyarihan. Napansin ito ni Dokja at naunawaan niyang habang lumalala ang sitwasyon. Mas lalo lamang napupunta ang kontrol kay Cheon In-ho, ngunit sa halip na direktang labanan ito, pinili niyang gumawa ng ibang paraan. Tinanggihan ni Dokja ang ideya ng pagpunta sa ibabaw ng lupa, dahil tiyak na kamatayan ang naghihintay doon dahil sa lason, at nagmungkahi siya ng mas radikal na solusyon, manghuli sila ng mga halimaw para gawing pagkain. Muli niyang binuo ang kanyang grupo kasama sina Lee Hyun-sung, Yo Sang-a, Lee Gil-yaung, at Jung Hee-won, pati na rin si Han Myung-ho na ipinadala ni Cheon In-ho upang magmasid sa kanila. Kahit na tila pumapayag si Cheon In-ho, napagtanto ni Dokja na pinaghihinalaan siya nito at tinitingnan bilang banta. Sa 6 na miyembro, nagtungo ang grupo sa madilim na lagusan papuntang Yaksu Station, kung saan lumitaw ang isang bagong sub-senaryo na nag-uutos sa kanila na direktang manghuli at magluto ng mga halimaw upang mabuhay. Ito ay isang mahalagang pagbabago dahil kailangan nilang tanggapin na ang dating mundo ay wala na, at ang kaligtasan ay nakasalalay sa pag-angkop sa isang mas malupit na sistema. Pagpasok nila sa lagusan, agad silang sinalubong ng matinding dilim, mabahong hangin, at mga bangkay na nakakalat sa paligid, patunay ng matitinding labanan na naganap doon. Napagtanto ni Dokja na si Yoo Jong-yuk ay nauna ng dumaan at pinatay ang mga halimaw na tinatawag na ground rats. Gayunpaman, dahil kailangan nilang personal na manghuli ayon sa senaryo, hindi nila maaaring gamitin ang mga naiwan na bangkay bilang pagkain. Ipinakita ni Dokja ang kanyang pagiging praktikal at leader sa pamamagitan ng pagtuturo sa grupo kung paano gumawa ng mga simpleng sandata mula sa mga buto ng halimaw. Tulad ng kutsilyo at sibat. Ipinapakita nito na sa bagong mundong ito, kailangang maging malikhain at mabilis umangkop upang mabuhay. Nagkaroon ng kaunting tensyon sa grupo nang mag-alala si Lee Hyun-sung para kina Jung Hee-won at Lee Gil-yaung, ngunit agad itong tinutulan ni Dokja, na nagsabing hindi na umiiral ang dating pananaw na ang kababaihan at bata ay mahihina. Sa mundong ito, ang lakas ay nakabatay na sa stats at kakayahan. Pinatunayan ito ni Gil-yaung nang ipakita niya ang kanyang natatanging kakayahang makipag-ugnayan sa mga insekto, gamit ito upang mag-scout sa unahan at tiyakin ang kaligtasan ng grupo. Labis itong ikinagulat ng iba at nagpatunay na kahit ang mga tila mahihina ay may kakayahang maging mahalaga sa kanilang kaligtasan habang papalalim sila sa lagusan. Lalo pang bumigat ang atmosfera dahil sa mga bakas ng karahasan at panganib sa paligid. Sa kabila ng kanilang takot at kakulangan sa karanasan, nagpatuloy sila, pinatatag ng pamumuno ni Dokja at ng kanilang determinasyon. Sa huli, narating nila ang isang mapanganib na lugar kung saan sinalubong sila ng isang grupo ng ground rats na humaharang sa kanilang daraanan. Nauunawaan ni Dokja ang bigat ng sitwasyon, kaya't tapat niyang sinabi na wala siyang perpektong plano at hindi niya matitiyak ang kanilang kaligtasan. Gayunpaman, hinikayat niya ang lahat na lumaban at mabuhay, dahil sa mundong ito, ang kaligtasan ay nakasalalay sa sariling kagustuhang mabuhay. Sa kanilang pag-usad ng isang hakbang pasulong, nagsimulang umatake ang mga halimaw. Sa sandaling iyon, nagsimula ang kanilang unang tunay na laban, isang pagsubok sa kanilang lakas. Pagtutulungan, at kakayahang mabuhay sa isang mundong hindi na pabor sa sangkatauhan. At diyan nagtatapos ang Kabanata 11 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Gusto nyo ba ng Chapter 20? Mag-comment na sa baba mga ka-TV at abangan ang susunod na kabanata.
Maraming salamat.